for the past 5 years. Magiging loyal ka pala sa akin forever. Oh, yung mga konting lalaki na nandito ngayon. Pag tinanong kayo ng girlfriend niya yan, anong isasagutin niyo? Walang forever. Joel, makasagot. Oo. Oh, di ba? Okay. We put people in a box, di ba? Loyal ka na sa akin for the past 5 years. Magiging loyal ka ba sa akin forever? Normal na sagot siya? Oo! Magiging ano? Oh, sagutin natin lahat. Is it true or false? True. Is it true na lagi siyang magiging faithful? Can we say that? Of course not, di ba? So even if we put people in a box na, itong boyfriend ko, loyal yan. I'm not saying anything to your boyfriends, ano? Baka mamaya awayan niyo sila. But there will be times wherein that box that you put a person in might not actually fit him. No? So, another example. Oh, ito, sikat na sikat to. Just a few months ago. No? If you look at Facebook the past 2 to 3 months ago, you will see people who really loves Duterte and you will see people who really loves Rojas. Am I correct? Yeah. Diba? And those people who really love Duterte, kahit na anong sabihin ni Rojas, mali. Diba? Am I correct? Tapos yung mga tao mahal na mahal si Rojas, kahit na anong sabihin ni Duterte, mali. Am I correct? Diba? So, ganun ang tao eh. We put people in a box. Pag tama ka, lagi kang tama. Pag mali ka, lagi kang mali. No? So, which is not always true. I'm sure there are times that Duterte is wrong. I'm sure there are times that Rojas is wrong. Diba? Because people are diverse. So the first secret strategy in terms of the workplace to have effective communication is always remember that the people you put in a box will not always be inside that box. Why? Because, let's say, staff and boss, everybody has their own personal goals. Everybody has their own mood, depending on the time. Everybody has their own history. And everybody has their own psychology. I'll give you an example. One of the staff that I had was a very good staff. His name was Philip. And he was good in giving advice for visa, and he was good in helping the clients that we have go abroad. He was very good in fixing the documents and everything, working with the embassy and everything. So, ang sabi ko sa kanya, Philip, bakit ka nga ba ulit nag-apply sa company natin? Ang sabi ni Philip, kasi sir, nag-iipon ako, gusto ko kasi mag-abroad. No? So through the course of our work, so we worked for about a lot of years. We worked for about 2-3 years, no? So during those work, ang ginagawa ko sa kanya, pinopromote ko siya, binibigyan ko siya ng higher salary, binibigyan ko siya ng benefits, no? Okay. After 2 to 3 years, sabi niya sa akin, sir, magre-resign ako. Sabi ko, teka lang, bakit? Sir, kasi nakaipon ako. Mag-abroad na ako. Sabi niya gano'n. So, even if, di ba, I try to sway him on the other side. I try to give him a lot of benefits and stuff. Iba pa rin yung personal goals niya. And I cannot put him inside that box. Di ba? Malinaw po? So far? Okay. Ito nakakatuwa to. Pero honestly, ito daw yung pinakamahirap. The second secret strategy to be effective in communication inside your office, inside your workplace is, everybody? Be nice. Ayan, may mga nakasimangot na pagkasabi pa lang ng be nice. Meron na kagad violent reaction into it. No? Okay, let me explain that a little. I think have you heard about this? Google has just released a research. They were researching on what is the most effective way to conduct higher productivity inside their offices. And after a lot of testing and experiments and interviews, ito yung lumabas sa kanila. Ang lumabas sa kanila, be nice. So sa dami-dami ng pinag-aralan nila, sa dami-dami ng pera na binigay nila doon sa project na yan, ang lumabas sa kanila, be nice. And this is what they were talking about. They were talking about the importance of psychological safety. What is the meaning of psychological safety? Ang ganda, no? Parang ang lalim, psychological safety. In basic terms, psychological safety means that pwede ka magsabi ng opinion mo nang hindi ka mapapahiya. You have to create a workplace na kahit na anong sabihin mo, okay lang, hindi ka mapapahiya. No? I'm not talking about discipline, Siyempre, you should discipline people who are doing above and beyond what they're supposed to do. But in cases, no? Maganda daw, it brings up the productivity of the office. If when you do meetings, you are very open, you
create a culture wherein you can talk and you will be listened to, and in the same time, hindi ka kukontrahin kagad. Is that hard or easy? Hard. No, sometimes it's hard, sometimes it's easy as well. Kasi sometimes, di ba, mayroon tayong mga tao na ang pagkakahon natin sa kanila, asar na tayo kagad sa kanila. Yeah. I was talking to my wife when she was my girlfriend before. Sabi ko sa kanya, meron akong hindi maintindihan sa mga babae. Sabi ko, hindi ko maintindihan sa mga babae is, minsan, galit na kayo sa tao na to kahit wala pang ginagawa sa inyo. Na-experience nyo po ba yun? Di ba? Kahit wala pang ginagawa sa inyo tao, pag nakita mo, nagagalit ka na kagad sa kanya. No? Yun, hindi ko maintindihan yun. But in any case, kung meron kayong office mate na gano'n, no, try as much as possible to give psychological safety. Na kahit magsalita siya, medyo pigilan mo ng konting kontrahin siya. Kahit init na init ka ng good morning pala yung sinasabi niya, gusto mo nang kontrahin. Di ba? Anong maganda sa umaga ngayon, nandito ka na. Sabi daw sa Pilipinas, here in the Philippines, more people leave work, umaalis tayo, nagre-resign tayo sa trabaho because of poor work environment or poor relationship kaysa sa poor salary. Sabi daw sa Pilipinas, mas mapagtsatsagaan daw ng tao ang mababang sahod kaysa sa ayaw mo yung mga katrabaho mo. Am I correct? Di ba? Sino dito ang naniniwala sa multo, mga third eye, mga ganyan. Okay. I'm gonna throw a question at you. Patagalin natin yan para matrauma tayo. No? Okay. What is the best way to take out ghosts and elements in a haunted house? Sige, shoot kayo ng answer. Let's have 1 or 2 answers. Sino na mga may alam ng konti sa mga ganito? Sorry? Noise? Yeah, noise is one. Di ba? Ano ba mga diskarte natin sa mga multo? Asin, bawang, di ba? Paramihan na santol, lalagay natin dyan. Holy water, santol. Sabi ng Feng Shui, build a happy house. Make the house happy. Make the house full of noise and make it a happy house. If you have a happy house, mas mawawala yung mga negative na energy. Kasi ang sabi daw nila sa and I think this goes beyond Feng Shui as well. I think it goes beyond law of attraction also, and have you heard all those concepts? No? Na ang sabi daw, pag yung area mo daw positive, it brings in more positive. Mas sinuswerte yung mga tao, mas masaya yung mga tao. Pag negative naman, pag talagang mainit ang ulo nyo lahat araw-araw, mas lalong minamalas, mas lalong no? Okay, so we will have an activity, and this is a very difficult activity, but I want each and every one of you to participate. Ano? Okay, this activity, I want you to let go of your negative thoughts. So isipin niyo yung mga pagkukulang ninyo, yung mga tao na nakasar sa inyo, yung mga taong kinakaasaran ninyo, yung mga tao na pagchismisan mo ng konti sa isang tabi, o napintasan mo ng konti, kahit sa sarili mo lang, parang pangit naman ang damit nito. No? And I want you to look at the person to your right at pakisabi sa kanya ng pinakamalambing mong boses. Pakisabi sa kanya, sorry! Okay, 1, 2, 3, and... Sorry! Ayan, labas nyo, di ba? Ang hirap, no? Ang hirap, no? Ito mas mahirap. Okay, sasagutin niyo yung mga nag-sorry sa inyo kahit hindi nakatingin sa inyo. Sasagutin niyo yung nag-sorry sa inyo. Sabihin mo sa kanya, okay lang. Okay. But you have to mean it, ha? You have to mean it. Kailangan tao sa loob. Okay, everybody, 1, 2, 3. Tignan niyo yung mga mukhang nag-sorry sa inyo at pakisabi sa kanya, okay lang. Okay lang, kahit hindi. Dito sa puso. Okay lang, kahit hindi. Okay lang kahit hindi. May mga hindi pa rin kaya, no? Ang hirap, no? Very difficult, no? Okay. Let's move on to the next strategy, no? The topics that I discussed to you, guys, sorry kung tagdadalawa lang o tagtatatlo lang, we can go in deep discussion with this one, but not in a 1-hour seminar, no? Medyo manipis lang ang tackle natin dito sa 1-hour seminar. Okay. For staff level, kadalasan ang sinasabi ang nagiging problema ng mga staff level is, sir, maganda naman yung idea ko eh. Ang problema, hindi ako pinapakinggan sa opisina eh. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Kasi lahat ng sinasabi ko, laging ayaw nila. O laging kontra. Tinatamad na nga ako magsalita eh. Kaya nga, hinahayaan ko na lang sila mag-meeting, no? Tumatahimik na lang ako. Nangyayari ba sa inyo yan? Yes. In one way or another. Ano? So here is a strategy for staff level. Ano? Ang sabi daw, 40% idea, 60% presentation. Kahit gaano kaganda ang idea mo, pag pangit ang pagka-deliver mo, hindi tinatanggap ng tao. Am I correct? Di ba?
Tapos sometimes, meron din ako mga nakaka-meeting. Ang papangit ng idea nila. Alam mo, papalpak yung plano nila. Pero ang ganda ng pagkasabi nila. Diba? Tapos yun pa madalas yung natutupad. Bakit? Kasi 60% presentation. No? Kahit minsan hindi masyadong maganda yung idea. So, as much as possible, my tip for you on this secret strategy is, galingan ninyo ang pagpe-present. Bago nyo ibato yung idea ninyo, isipin nyo muna, ano bang pinakamagandang way para i-present to? No? Yan, that's one. Okay, favorite pastime nating Pilipino, true or false? Ang magreklamo at saka magpuna ng ibang tao. Am I correct? Diba? Kung sino ang hindi guilty dito, napakabait yung tao talaga, true and true. Believe ako sa inyo. Pero kahit ako, I'm guilty with this one. Di ba tayo mga Pilipino, ang sarap-sarap magreklamo? Minsan kasama sa ulam natin yan sa lunch, di ba? Kuwari kasama mo yung mga office mates mo sa lunch, kakain kayo ng sabay-sabay. Ang pag-uusapan nila yung reklamo ninyo, either sa boss ninyo, sa working condition, sa sahod, or sa bahay ninyo, or sa asawa ninyo, or sa anak ninyo, or sa katulong ninyo, or sa kapitbahay ninyo. Di ba ang sarap-sarap pag-usapan ng reklamo? Di ba? Minsan pag wala ka ng reklamo na mapag-usapan, ang pag-uusapan mo, yung kinaiinisan yung office mate. Am I correct? Di ba? Kung bakit ako nagdapit ka ngayon, ano ba yung pinost ka sa Facebook? Di ba? Pinost pa niya yung kilikili niya, maiting naman. Okay. This is one of the most difficult, which is true, no? Sakit, no? Kasi totoo. One of the things that can really help no, effective communication inside the workplace, and especially for staff level, is try to avoid complaining. Try to avoid judging other people. Always remember yung box na nilalagay niyo sila doon. Malay mo, palpak lang siya talagang staff, pero napakagaling naman pala niyang nanay. Baka nandun yung talents niya. Kaya huwag na natin siya masyadong masamain kung pwede. Diba? Baka kaya masungit si boss kasi 3 na pala yung anak niya lahat nagkakaproblema. Diba? So, when we put people in a box, yun na nga, it goes back to that. We need to remember that everybody has their own personal agenda, have their own backgrounds, have their own history. And in the same time, if we can, try to avoid na isama sa ulam natin ngayong lunch at ngayong dinner, yung reklamo at saka yung pagpupuna sa ating mga ano. Okay, smile.